video ni Culaong. Okay. Ito. Oh, ito nga yun. Newsread, sa Leader News, ito, sa Manila Bulletin, ulit. lahat. Okay, ulitin natin. In September 2013, makikita nyo yan sa internet, sa Newsread, sa Leader News, sa Manila Bulletin, lahat ng mga news. Nung nagkaroon ng monsoon ng Pasay, me and my aunt, Fortuna Barba, at saka yung kanyang mga anak, kami ang nag-distribute ng bigas sa Pasay. Noong 2013, nung nagkaroon ng monsoon, nung bumaha ang Rojas Boulevard. So, ibig sabihin, kahit nung nagpapanggap din dito sa video na to si Culaong. My aunt, Fortuna Barba. Wow. My aunt pa tawag niya kay Fortuna Barba, kapatid ni Ferdinand Marcos Sr. Alam ko yan yung bunso si Fortuna Barba. Diyan po siya naging driver. Diyan po siya unang nakaisip na magpanggap na Marcos. Driver po siya niyan, yung Fortuna Barba. Ngayon, may aunt na. Nukan ako ng sinungaling, mapagbigay ako. But, hindi ko na kayang pagtakpan yung kasinungalingan ko ng mga kasinungalingan pa ulit. From there, bumitaw ako. Yes. Iniwanan ko Maynila, iniwanan ko yung negosyo ko, as in totally cancel. Hindi na ako nagbayad ng sinarado ko na, nilayasan ko na siya. Alam niyo kung saan ako nagpunta? Nagpunta ako ng probinsya. Sa nanay. Ni-raid nga yun ni-raid yun, tawag dito, yung kanyang sinasabi na na yon, na bar, ni-raid yun ng NBI at ang dami pong nahuli doon ng mga chika babes na inilalako. Hindi natin kasi pwede sabihin dito Alam nyo na yon, mga girl lalo na inilalako, yung pong negosyo ni Culaong na yon, illegal. Ni-raid po ng NBI yun. Kaya nako Culaong, wag ka na magmagaling kasi yung negosyo mo illegal. Alam namin yun. Okay. Eto. Sige. Diretso pa natin. Umiyak ako. Patawarin niyo ako. Pinagbungkal ako ng lupa. Nagtanim ako ng mais. Nag-araro ko. Nanghuli na ako ng talangka para may ulam ako. Nagputol na ako ng puno ng saging para may puso akong iuulam. Binigyan ako ng lupa. Pinamanahan ako ng ama ko ng lupa sa Ramon. 2017, pinagbebenta ko yung kalakihan ng lupa. Ang lupang nakapangalan sa akin kulang-kulang 100 hektarya along National Highway. Napakalaki naman ang lupain mo Culaong, 100 hektarya. Wow, ang yaman pala talaga ni Culaong. Yes. Pinagbebenta ko lahat, halos yung karamihan doon. Nakaipon ako ng napakaraming pera. Ang dami. Pagkaipon ko, lubawas ako ng Maynila. Sumosyo ko ng mga negosyo. Nagpayaman ako. Nag-asawa ako ng Miss Universe. Yes, totoo yan. Kinasal ako sa Heritage Hotel. Yan na. Maayos ang buhay ko, extravagant. Pumutok ang COVID, hindi ako nagdalawang isip na lahat ng natitirang pera ko, which is less than $1 billion, pwera yung binenta kong bahay sa ninang Conchita ko. Conchita Romualdez yan. Kapatid ni Imelda, asawa ni General Edong yan. Ninang ko yan. Ninang namin ni Mayo yan. Ibinenta ko sa kanya isang bahay ko sa Miralila. Yes, malaking halaga yan sa Miralila na subdivision. Pinandagdag ko lahat sa pera ko. Itinulong ko sa mga kababayan natin. And the rest is history. Yeah. Kaya, in September 2000, so lahat po yan, syempre, alam niyo naman, kwentong barbero lang yan ni Culaong. Lahat yan wala naman talagang katotohanan at lahat po yan, may malang. May mga kwento lang si Culaong. Syempre, alam niyo naman, nagpapanggap na Marcos.
Imagine ninyo, ang kapatid daw ni Madam Imelda Marcos, ninang niya. Totoo po yun. Ninang niya talaga yun, ninang niya sa kasal. Pero napaniwala kasi niya rin yun. Bakit ngayon hindi mo na maipakita yung ninang mo, Kulaong? Sinasabi niya lang ninang niya, pero wala na, hindi niya na hindi niya na mai-flex. Kasi baka nabuking na rin na siya na siya isang Kulaong, na siya nagpapanggap na Marcos. Biro mo kinuha niyang ninang sa kasal yan, si Imelda Marcos, si Amy Marcos, pati daw yung Conchita Marcos. Kinuha niya ninang din. Hindi po talaga si Kulaong titigil sa pagpapanggap at yung pagpapanggap na Marcos, lagi na lang yan. Lagi na lang ganyan gagawin yan. Lagi na lang pong ganyan ang ipapakalat niyan. Yung lupa niya na sinasabi niya na na kanya. Lupa daw niya at marami daw siyang minana na lupa. Teka. Kulao, meron kang meron kang land grabbing na na kaso. Meron pong meron pong land grabbing na ikinakaso sa kanya noong pong panahon ng pandemya. Binlagyan mismo ni Manuel Mejorada. Pinapakontra nga sa amin yun. Yung na yan. Pinapakontra sa amin yan, yung land grabbing na yan. Kasi nga po ayaw ni Kulaong na mapag-usapan niyang kaso na yan. Hanapin ko lang po, nandito yun Meron po ditong vlog yan si Manuel Mejorada patungkol po sa sa ito. Land grabbing. Napakatindi niyan si Kulao. Biruin niyo mga matatanda po yung mga matatanda po yung nagrereklamo laban kay Kulaong ng land grabbing. Nako. Hindi ko makita. Mahina ang kaso. Okay. Francis Leo Marcos. Ito po si Manuel Mejorada. Ang alam ko nakakulong to ngayon dahil kay dahil kay Franklin Drilon. Napakulong po ito ni Franklin Drilon. Pero parang alam ko 6 years yata to So parang nasa 3 years or 2 years na siyang nakakulong. Kaya po malapit na rin siguro makalaya tong si Manuel Mejorada. Saka magaling magaling din po ito mag-debunk kay Kulaong noon. Talagang dinedebunk niya talaga si Kulaong. Okay, detalye ng mga scam part 6. Hindi ko makita yung yung mismong vlog niya ng patungkol kay kay Kulaong. Teka. Land grabbing. Meron yan yung land grabbing mismo na na issue. Hindi ko makita dito. Super Robo, sagot ko sa tekbalang. Galit na galit diyan si Francis Leo Marcos noon. Francis Leo Marcos pa pangalan niya noon. Galit na galit yan. Kasi nasoplak siya Tignan nga natin kung nandito yun.
Update. Bogus. The truth. Okay. Tignan natin to. Kilala. Si Francis Leo Marcos. Hindi ko rin kilala. Kilala Si niyo po Norman siya? Mangusen. Yan. Baka Pero kilala niyo nitong po siya. nakaraang mga linggo, lumalabas sa suggested videos ng YouTube itong mga pagyayabang niya tungkol daw sa kanyang kayamanan at ang kanyang umano'y pagtutulong sa mga mahihirap sa panahon ng krisis. Baka po kilala niyo yan si Manuel Mejorada. Okay, tignan natin kung natapik niya dito yung land Sabihin niya grabbing. o gagawin niya ay zero credibility. Paano ko nasabi yun? Sa press release tungkol sa sarili, sinabi ni Francis Leo, nag-graduate siya sa National High School ng Massachusetts. Okay, National High School of Massachusetts, wala namang ganun eh. Ang gusto ko makita yung yung land grabbing. Okay, tignan nga natin dito. Pasensya na at hindi ako nakuha ko na ang halos buong katotohanan tungkol sa buhay ni Norman Mangusen, aka Francis. I see. Ayan. Hindi niya tinatapos ang kanyang mga kontrata. Wala. Hindi ko makita. Okay. Part 2. Tignan natin to. Part Ang 2. pakilala ni Francis Leo galing sa pamilya Marcos ang kanyang yaman. Hindi po mahirap ito na isiwalat na isang malaking kasinungalingan. Wala eh. Wala yung with my attorney Chavez, my partner, Antonio Chavez. Actually kami po yung property administrator po ng Antonio Villamor. So, senior, na yung sukat po ng kabuuan ng lupa niyan ay umaabot po siya ng 37,000 hectares. Hindi. 39. No, yung Philippine Tanga po. 4,000 yun. Yun ang 4,000 na yun. Yung isang title po dito, ito po yung sulat ng Register of Deeds, ayan, ni Ariel Vallejo, Register of Deeds po ito, ayan, na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinaparequest po namin dito ng certified true copy, doon sa nasabing itong title na to, ayan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya, na nandun makikita natin sa YouTube, na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin yan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon na pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Attorney Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Okay? Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay ho dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Vallejo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagbula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi ka meron ka pero magawa. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon, ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago, at sa... Quirino, Nueva Vizcaya. Hanggang- Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Apo. So, 3 municipalities po yan na nasa Province. sakupan. Province, sorry. 3 province po yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apo. So, gusto ho namin malaman at gusto ho sana namin makausap si Francis Leo with regards doon sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdodonate siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. Yeah. Na, hindi So, lang yan. yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate.
na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta ang issue Yun po lang yung dito, dinideclare niya sa YouTube eh, 40 yun million. nasa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya at ito ho ang meron itong investigation sa TFTM, no, sa Task Force ni Tulong Malines na hanggang ngayon ang administrator ng LRA kahit kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Useless po ang Task Force ni Tulong Malines ay ID ng LRA at the same time po yung yung DNR po na nakapag-approve ng survey ito na hindi po Dumaan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala sa Ganda sana ma-play natin dito yun eh. Meron akong nakita yan eh na land grabbing case ni Culaong. Okay, tignan natin land grabber. Ito. Tignan natin naman dito. Napanood ko yun dito eh, yung mga matanda, pumunta na NBI. Nagawan daw ng lupa ni Culaong. Wala, hindi dito. Wala. Hindi ko po makita eh. Pero dito yung kay Manuel Mejorada nakaano yan eh. Yung tungkol doon sa land grabbing issue. Okay. Sayang di natin makita eh. Eto, tignan natin to. Nakikita ko na kayo yung aso. Kalabas. Hindi na kayo makapag-compute. Wala, hindi dito. Sayang, di natin makita. Panadero to bilyonaryo. Sayang, di natin makita. Hindi ko makita yung video dito ni Culaong eh na merong kaso ng land grabbing. Wala po, hindi ko makita. Sorry, hindi ko makita. Okay, kaso ni Mangusing human trafficking sa Tagalog. So, yun, yes. Kagaya ng kilala natin, Tolmac, 3 pa yun. Mga, sa kabudol. Okay. Masyadong mahangin. Signal number 10 pag nagsasalita. Ayan, dyan si Pro Gamer. Ayan o. Marga Dalisay. Pero Boss Mac, dapat ma-address ni MG at attorney sabi yan, totoo man o hindi. Wala po kung wala po kung pake diyan kay attorney sabi kung siya man si Susan Yance, kakampi ko siya sa paglaban kay Culaong, kakampi ko siya. Yun po yun. Chris Del Gomez, wala ka sa amin ng araw Culaong, kami asin at ang kanin at ang kinakain naman yun? Pero hindi kami nagbubudol, kumag. Luis Laranan, Boss Mac, shoutout sa asawa ko, nasa Saudi, Diana B. XIB, ang hindi naisip ni Culaong, yung bigat ng kaso na sinampa sa kanya ng asawa ni MG. Akala niya siguro yung mga cyber libel ang kinakaso sa kanya. Tama. Puro BS ang sinasabi ni Culaong. Okay. James Montero, please reply. Saan po? Okay.
6 Boss Mac, reaction po dun sa Susan yan sa issue. Wala po akong pake. Liana Tina, hi Boss Mac, Yabang Nicolao, parang hindi kawayan ang nanang Remy niya. Pero ang katotohanan niya, si Boss Bernard ang nagpamukha sa kanya na tao. Diyos ko po. Angelica